Seventh-day Adventist Church dito po sa Thailand. At ang James Group Production kayo po muli ay bumabati sa inyo lahat. Paano tayo ngayon sapagkat kasama natin ang dalawang magiting na anak ng Diyos. At ito po ang isang kabataan, si Brother Rex. At syempre kasama din natin si Brother Luel. Kasama natin na magdi-discuss sa ating lesson. Tayo po ngayon ay nasa ikapito na. Sadyang napakabilis ng panahon. Na ito po ay may pamagat na Lord of the Sabbath. So, ating pagtutuunan ng pansin itong Sabbath na ito. Sapagkat sa banal na kasulatan ay maraming beses na ito'y binanggit. At maraming beses din na ito ay iba't iba ang kanyang root word o talaga yung kanyang pinanggalingan na salita. Subalit, ngayon ay specifically pag-aaralan natin yung Sabbath na tinutukoy, yung ikapitong araw. Okay? So, handa na ba kayo? Brother Rex, Brother Luel? So, ngayon ay ating pag-aralan ang ugat ng Sabbath na ito. Walang iba kundi sa aklat ng Genesis. Ano ba, Brother Rex, ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa Genesis tungkol dito sa Sabbath? Ano ba ang kaibahan ng ikapitong araw na ito doon sa unang anim na nauna? Kung mapapansin natin, sinabi ng Panginoon na mabuti ang kanyang mga ginawang araw mula sa una at hanggat ang anim. Pero tagpuan po natin sa Genesis 2 verse 1 to 3 na sinasabi po, at nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga yaon, at ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilid sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Binasbasan po ng Diyos at kanyang pong ipinangilid at ipinagpahinga. Salamat, Brother Rex, sa iyo. Magandang sagot. So, ibig sabihin pala, sa lahat ng mga araw na ginawa ng Panginoon, yung unang anim, na kanya itong matapos, sinabi niya na ito ay good at very good pa nga. Yung sabi niya, excellent. Pero yung ikapitong araw lang, ito lang specifically ang sinabihan niya ng holy. So, natatangi, di ba? Ayon naman sa ating mga nakaraan ng lesson, ang sabi sa word ng holy ay to set apart, di ba, Brother Luel? Na ito ay nakabukod, binukod, natatangi na hindi pwedeng ikumpara doon sa mga pangkaraniwan lamang. Tama ba? So, patuloy natin pag-aralan ng araw ng Sabbath. Sa aklat naman ng Exodus, mayroong mahalagang part na binanggit dito tungkol sa ikapitong araw. Ano ito, Brother Noel? Ang nakikita ko dito sa Exodus ay dahil ang mga Israel ay nakaranas sila ng pagkalipin sa lupain ng Ehipto. Gustong iparamdam ng Diyos na ang Sabat ay isang bendisyon para sa kanila, kung saan ang lahat ng mga tao ay magkaroon ng pantay-pantay na pribilehiyo sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Walang amo, walang alipin, walang babae, walang lalaki. Sa harapan ng Panginoon, pantay-pantay tayong lahat. Kaya nga't sinasabi niya dito sabi niya na in it you shall do no work, you nor your son nor your daughters nor your strangers. Lahat kanya binabanggit na lahat ay magkaroon ng kapahingahan. Ang kapahingahan ay isang privilege kapag ikaw ay napapagod, kapag ikaw ay nakaramdam ng pagkakahapo, magpapahinga ka, isang pribilehiyo. Ang Sabat ay binigay ng Panginoon sa Israel. Ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga tao hanggang sa ngayon para tayo lahat magkaroon ng pantay-pantay na pagsamba sa Kanya. Ngayon, kahit na magkatrabaho kayo, ikaw yung boss, ikaw yung empleyado, pagdating sa church, brother ang tawagan. Brother ang tawagan. At hindi na siya uutos-utos sa iyo, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Kasi sa loob ng church,
hindi kanya empleyado. Pantay. Sa loob ng church, ikaw ay kanyang kapatid. Pantay-pantay na. Kaya magkaroon ng pribilehiyo. Kaya ito sinasabi ng Panginoon na yung sinasabi niya na kahit ang iyong anak, ang iyong mga alipin, babae, alipin, lalaki, lahat siya magkaroon ng pantay-pantay. Ibig sabihin yan na walang itinatangi ang Panginoon. Di ba kaganda? Salamat, Brother Luis, sa iyong magandang sinabi. Ibig sabihin pala, itong araw na Sabat na ito, isa itong araw na dapat kasabikan ng lahat. Dumating. Yes. Ano? Sabagat ito yung panahon na tayo magkaroon ng karapatan maging pantay-pantay. Kung ako man yung trabahador o ako man yung nagtatrabaho, ito na yung pagkakataon ko na yung akin namang boss ay tawag yung kapatid. At kung ako naman yung boss, ito naman yung panahon ko na maibaba ko yung aking sarili, makihalubilo din naman ako sa aking mga tauhan. Diba? So yung napakagandang pribileyo. Maalala ko yung isang kabataan, nag-preside siya sa Sabbath School. Noong siya nag-preside sa Sabbath School, tinawag na kanyang ama. Pero hindi ama, tawag niya. Brother, paki-explain nga po ito. Di ba? Brother. Kasi magkapatid tayo lahat pagdating sa church. Wala na yung mas mataas. Kasi pantay-pantay na tayong lahat. Okay, salamat. Sa banal na kasulatan din ay tinukoy din muli, ano? Yung araw ng Sabat sa aklat ng Deuteronomy. Ano ba ang pagkakaiba nito, Brother Rex, doon sa Genesis, Sabat ng Genesis? Bakit kailangan pa ulitin sa Deuteronomy itong Sabat na ito? Ayon po dito sa Genesis, ay pag-alaala sa kanyang paggawa sa sanglibutan. Sa Deuteronomy naman po ay ang kanyang pagligtas sa ating lahat sa pagkaalipin. Ibig sabihin pala yung Sabat na binanggit sa Genesis, ito'y pag-alala sa paglalang. Paglalang. Yun naman sa Deuteronomy, ito na may pag-alala sa pagliligtas ng Panginoon. Tama. Na ang tanging makagagawa lamang nito o nakagawa nito sa ating buhay, wala ba kundi ang Panginoon Jesus. Na yun din yung binabanggit sa banal na kasulatan na Panginoon ng Sabat. Di ba? So, tanungin nga natin si Brother Luel. Ano ba, Brother Luel, yung Sabat sa panahon ng ating Panginoong Jesus? Kasi marami nagsasabi, ito daw Sabat na ito, nang dumating yung Panginoon, ito na lumipas na. Yan. Tingnan natin at kung paano ba ito dapat inoobserbahan. Kung ano ang tamang kasi sabi daw magpahinga, pangingilin dito sa araw sa ano ba ang dapat natin gawin? Ang Sabat kasi ay kinikilala ng Israel bilang pagliligtas ng Panginoon sa kanila buhat sa Ehipto. At sa maraming pagkakataon na kapag sila ay lumalabag sa Panginoon at tumatalikod sa Panginoon, kasama nila nilalabag yung Sabat. At sa mga puntong ganito, nakaisip sila na dapat magkaroon tayo ng talagang tama at nakasulat na pamamaraan kung paano natin ngingilinin ang Sabado. Kaya sila ay nagkaroon ng maraming mga patakaran na nagagawin nila sa araw ng Sabado. Mayroong dapat gawin at dapat hindi gawin sa araw ng Sabado. Kaya nga pagdating na ating Panginoong Hesus, nung siya narito na, gusto niyang ipakita yung papaano ang wasto at tamang pangingilin ng Sabat. Kaya sa lungat sa kaisipan ng mga Pariseo, sa lungat sa kaisipan ng mga tradisyonal na mga Hudyo, ginawa ng Panginoon Hesus ang pagpapagaling sa araw ng Sabado. Hindi lamang ipakita na siya ay makapangyarihan, kundi gusto niyang ipag-alaala kung ano talaga ang purpose ng Sabado para sa sangkatauhan. Sabi ng Panginoon, ang Sabbath, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Ibig sabihin, ang Sabado ay ibinigay sa iyo na blessing, pagpapala, dapat ikatuwa
dapat hindi ito ang siyang tanikala na siyang magpipigil sa iyo para hindi ka maging malaya. Kundi ang Sabado ay isang bendisyon para sa iyo, para makagawa ka ng mabuting gawa para sa iyong kapwa. Kaya ginawa ng Panginoon sa araw ng Sabado, kanyang pinagaling ang mga may sakit. Ibig sabihin, ang Sabado isa sa pamamaraan. So, sa Hebrew, di ba sabi doon, sa Hebrew sa Exodo, kinuha niya yung Israel. Kinuha niya yung Israel sa Egypto. Kakabihan. It's a freedom. Now, Sabbath is also a freedom. Freedom from sin, freedom from sickness. Kaya nga ang Panginoon nagpagaling din sa araw ng Sabado kasi gusto niya ipakita na Sabbath day is a day of freedom. Oh. So, ang Sabbath pala ay hindi ito dapat maging burden. Oh. Ayan, sa bawat isa atin. No? Ay, magpunta sa Sabbath. Hindi ito dapat maging burden, kundi dapat ang Sabbath na ito yung panahon natin na magpakita ng pag-ibig ayon kay Pastor. Tama ba, Pastor? Kasi, napansin ko din, dito sa ating lesson, ibinanggit yung napakarami niyang pinagaling na itinapat pa niya sa araw ng Sabat na pwede naman sanang sa ibang araw. Kung ang Panginoon ay kukunin lang ang loob ng mga Parisiyo at mga Levita, pwede niyang gawin niya sa ibang araw, di ba? Pero gusto niya ipakita na yung araw ng Sabat, ito yung panahon na makapagpakita tayo ng higit na pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Nakita niyo ba yung pagkakaiba? Pastor, ituloy mo nga yung sinasabi din sa banal na kasulatan, yung tungkol din sa Panginoon, yung sinabi niya, it is finished. Ano ba kahalagahan ito sa araw ng Sabat? Kasi yun yung kamatayan ng Panginoon, di ba? Na sinabi niya yun. Ano ba yung binabanggit sa ating lesson tungkol doon? Okay. Kung maalala ninyo na ang lahat ng ang araw ng Sabat ay sumisimbolo. Una, sumisimbolo doon sa paglalang ng Diyos. Pangalawa, sumisimbolo sa kanyang pag-ahon mula sa kasalanan. Pag-ahon niya sa Israel mula sa Ehipto, o sumisimbolo din sa kanyang pag-ahon ng kanyang mga tao buhat sa kasalanan. Ngayon naman, itong sinasabi na it is finished, ibig sabihin, lamang nito, naipakita ng Panginoon ang tamang kahalagahan ng pangingilin ng Sabado at ibinigay itong tinatawag na total redemption. Kasi kapag tayo iniligtas, mayroon pa tinatawag na sa ating kaligtasan mayroon 3 phases. Una, yung justification. Sunod, sanctification. Kung saan tayo pinasasanto sa araw-araw. At ang pangatlo, tinatawag natin na glorification. It is finished because nagawa na ng Panginoon ang lahat. Ipinakita niya na yung kanyang pagkamatay doon sa cross. Okay? Yung kanyang pagkamatay sa cross, ipinakita niya na ito na yung katapusan ng kasalanan. Na binigyan niya ng katapusan ng kasalanan doon sa cross na yun. Kaya magkaroon na ng total na kapahingahan ang lahat ng kanyang mga nilalang. Buong kapahingahan na kasi nagawa na ng Panginoon ang kanyang misyon. Marami kasing ating mga kaibigan nagsasabi na nung daw namatay yung Panginoon, nung sinabi niya, it is finished, ay pinako na rin daw sa krus yung araw ng Sabat na hindi na dapat itong alalahanin. Pero sa ating lesson, binanggit doon na ipinakita na kahit ang kamatayan ng Panginoon, yung ika-6 na araw na siya mamatay, yung ika-7 araw nandun siya sa libingan na siya nagpapahinga. Ibig sabihin, pinahalagahan niya talaga ang araw ng Sabat. Nakita mo natin yung punto sa ating lesson. So, itong ating lesson tungkol sa araw ng Sabat ay sadyang napakahalaga hindi lamang sa kanila noon, no? Kundi lalo't higit sa atin naman ngayon. Sadyang napakahalaga nitong araw ng Sabat na ito. At bilang pangwakas na tanong ko sa inyong dalawa, ano ba ang bagay na dapat nating ikasaya tuwing araw ng Sabat? Bakit ba tayo dapat masabik tuwing araw ng Sabat? Sige nga, sino, Brother Rex?
Masaya ako sa araw ng Sabat kasi wala akong work. Wala akong work. Nakapagpahinga ako. Nakapagpapahinga. Oh, free ako. Si Brother Luel. Ako masaya ako kasi nakapaglilingkod ako. Sa lahat ng araw, naglilingkod ako pero may bayad. Pero kapag Sabado, pag ikaw naglilingkod sa Sabado, ito yung bukal sa loob mo. Walang bayad. Wala ba? Out of love. Sometimes, yung ika-anim na araw, out of money yun. Di ba? Nagtatrabaho ka para ka ngayon, naglilingkod ka na may pagmamahal sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatiran. Salamat. Tsaka ang araw ng Sabat, mga kapatid, isang dapat ikasaya at ikapalabig natin sapagkat ang Panginoon natin ay siyang lumikha nito, Lord of the Sabbath. Yung, kung tayo magtatrabaho, ang boss mo lang ay, sabihin na natin, mas mayaman sa iyo, no? Mas makapangyarihan sa iyo. Pero tuwing Sabado, ang ating Panginoon siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang ating namang sinasamba. Kaya nga daw, 7 araw yung creation. Kahit na natapos niya na sa loob ng 6, mayroon pang ika-7. Hinintay niya pang matapos ang ika-7. Kasi ginagawa niya yung araw din ng Sabat para mabendisyonan yung the rest ng mga araw. Kaya hinintay niya, hindi lamang nagpahinga. Kung sana hindi pinlano ng Panginoon na magkaroon ng kapahingahan o Sabat, dapat ang ating sanlinggo ngayon 6 lang. Di ba? Pero nais ng Panginoon na ang kanyang anak ay may karoon ng kompleto na kapahingahan. Dinagdag niya yung isang araw. At ibinukod tangin niya. Di ba nila? Ibinukod tangin niya. Para ang lahat na nagpagod, ang lahat na nagtrabaho, ang lahat ng mga nagpagal, ang lahat na nagsiservisyo, pagdating sa araw ng Sabado, magkaroon ng pantay-pantay na katuwaan, pantay-pantay na kasayahan, pantay-pantay na paglilingkod para sa Panginoon. Maganda. Alam niyo, mga minamahal kong mga kapatid, nang likhain ng Panginoon yung araw ng Sabat, ang sabi niya, siya ay nagpahinga. Tama? Pero hindi binanggit sa banal na kasulatan na sinabi ng Panginoon sa araw, hinto ka muna sa pagsikat kasi araw ng Sabat ngayon. Hindi niya sinabi sa hangin na huwag ka munang iihip kasi Sabat ngayon, bawal. Hindi niya sinabi sa alon na huwag ka munang aalon, Sabat ngayon. Hindi niya sinabi sa mga halaman na huminto muna kayo sa paglago kasi araw ng Sabat, hindi niya sinabi yon. Ibig sabihin, kung ang mga nilalang na ito ay may bahagi, no? Sa araw ng Sabat na dapat gampanan, gayon din naman tayo na kanyang mga nilikha. Sapagkat siya ang ating Panginoon. Meron tayong bahagi na dapat nating gampanan kung paano ito'y pinabala ng Panginoon. Gayon din naman tayo, in a way, no, na modelo natin yung ginawa ng ating Panginoon. Meron tayong tungkulin na magmahal sa ating kapwa. Diba? Napaganda ng ating lesson. So maraming salamat sa inyo, Brother Rex. Maraming salamat, Brother Luel. Maraming salamat, Brother Mark. Makasama namin kayo sa ating pagkarakay ng